minsan, may ginagawa tayo sa buhay na walang dahilan. Ang tawag daw dyan, trip-trip lang. Yan ang problema ng 54 anyos na si Napoleon. Biktima raw kasi siya ng ganitong pangyayari sa Barangay Salvacion sa Laloma, lungsod ng Quezon. Iwas trouble ang kanyang moto, kaya wala siyang nakalitan sa kanilang lugar. Kasi ano lang ako doon lang ako, bahay, labas, doon lang ako sa area nyo. Ngunit kahit umiiwas siya sa disgrasya, may nagtitrip sa kanya na naging dahilan pa umano ng kanyang karamdaman. O, itong sakit ko sa puso, magmula lang nung tutukan ako ng Rommel. Nakomplikasyon na siya kasi nga, lagi akong parang takot na hindi ko malaman. Magmula nung tutukan niya ako ng baril, parang lagi akong mabilis ang tibok ng puso ko, parang lagi akong kinakabahan na parang takot. Ang isip ko ay laging nasa kanya, na baka mamaya barilin na lang niya ako agad. Kasi nakakatakot yung taong yun. Dahil sa takot na mabaril, humingi na siya ng saklolo sa impilan para sa mga naapi. Bossing, paano ba nangyari, sir? Araw po noon, sinindihan ko po yung ilaw ng grotto namin sa tapat ng bahay po namin. Yes, sir. Siya po ay palabas ng kanilang bahay. Okay. At nung mapansin ko po siya na naglalakad, ako naman po, palakad din po ako papunta sa loob sa tindahan. May bibilin po akong... Sige po. Tapos nakita ko po siya, inugot niya yung baril niya at itinutok niya sa akin sa likod. Okay. Lasing mo siya? Hindi po, papasok po siya ng trabaho. Kayo hubay may dating alitan? Wala po. Nagkiringan po ba kayo? Hindi rin po. Noong mga oras na yon, prior to that, nagkatitigan ba kayo? Hindi rin po. So, parang hindi maintindihan ba't niya ginawa yun? Opo. Okay, sige. Pagkatapos niya magtutok ng baril, umalis na siya? Umalis na po siya, sumakay po ng tricycle, papasok po sa kanyang trabaho. Talagang may topak po siya. Kasi nakakatatlong beses na po siyang attempt na sa akin ng ganyan. 3 beses nanutok ng walang dahilan? Aba naman, ang tinutukoy ni Napoleon na nanutok sa kanya, ang kapitbahay niyang si Jail Officer Romel Reyes, 38 anyos, may asawa at 2 anak. 9 na taon na siya sa serbisyo sa BJMP. Nakatalaga siya bilang jail guard sa Quezon City Jail Annex simula pa noong Pebrero ngayong taon. Hindi sekreto sa Barangay Salvacion ang trip nitong si Reyes. Katunayan, may isa pa siyang napagtripan na amin ding nakapanayam. Galing doon sa palakpas ng grotto, nung makita ko siya, medyo parang naanuhan na ako. Ngayon, kumot wala sa sarili ko, nagaganunin niya ako, tumuli ako ng uwi. Pag sulap ko doon sa kanila, nakita ko na siyang gumano ng katawan, tinanin niya sa akin yung baril. Pati pala kagawad ng barangay, hindi sinasanto nitong lakas tamang si Reyes. Dahil di ko masakyan ang trip nitong si Reyes, tinawagan ko siya sa aking programa sa radyo. Magandang hapon po sa inyo, J1 Romel Reyes, sir. Magandang hapon. J1, sir. Sir, good afternoon po. Opo, good afternoon. Sir, andito po sa aming studio ngayon si Mr. Napoleon Katingoy, kapitbahay niyo po. May sakit po siya sa puso at ang kanyang reklamo, tinutukan niyo siya tapos sabi mo, nung tumingin siya, kinalbit mo yung gatilyo pero walang bala. Ba't niyo po ginawa yun, sir? Sir, wala akong tinututukan baril dito kasi dito, sir. Pagdating ko ng bahay, hindi na ako lumalabas ng bahay. Ano kung matututukan yun eh? Nakakapit-bahay ko yan dito. Marami yung kalukuhan dito. Marami yung droga dito. Gugulo sila. Ginugulo ka? Bakit Sakit yan. Bakit sila manggugulo sa iyo, J1? Anong reason? Siguro, ayun na may kapit-bahay na uniformado. May mga illegal silang droga dyan. Ang tao nga naman, pagdating sa palusutan, pwede nang mabigyan ng medalya ang kengkoy na ito. Kagawad Santos, may problema sa droga. Etong si Napoleon Katingoy, may problema sa droga. Si electrician, may problema. So lahat ng kapitbahay mo, may problema sa droga.
Tapos ikaw ang Ako yan. ikaw ang savior diyan sa lugar nyo. Umayabang ka. Alam mo, gusto kong magkita tayong dalawa. Subukan mo kaya akong tutukan ng baril. Kailan nila, magreklamo na dyan, sasagutin ko na lang po. Alam mo, J1, subukan mo nga. Minsan gusto kong magkita tayo sa kalsada eh. Subukan mo ako, bunutan ako ng baril. Pag-away sa inyo, sana naman, sir, tingnan nyo yung interview. Hindi. Didisarmahan ka na. Makinig ka. Paano kita padisarmahan? Makinig ka. Padidisarmahan kita. Hold ka lang dyan. Makinig ka. Mag-ready ka ng diaper mo. Akala mo ba, Reyes, hindi namin kayang basagin ang trip mo? Heto, tinawagan ko agad ang hepe mo sa Quezon City Jail Annex. Reyes, Captain Basilio, magandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyo, sir. Sir, andito po sa aming studio si Napoleon Katingoy, kapitbahay po ni J1 Romel Reyes. Disarman nyo nga po ito, sir, kasi papasibak po namin to, sir. Yes, sir. Hindi po natin tinutolerate ang mga ganyan po ugali ng ating mga tao. At kahit ako, papaimbestigahan ko rin po sa aking level at bago ko endorse din sa aming pamunuan yan. Biro nyo ang trip niyang tutukan. Tingnan mo, yung may mga sakit sa puso. Huwag po kayo mag-alala, sir, at padisarmahan po natin yung tao at bibigyan po natin ng tama, sir. Salamat po, Captain. Sige po, Captain. Pupunta po kami dyan, Captain. Mabuhay po kay Captain Basilio, sir. Mabuhay din po kayo, sir. God bless po, Captain. Upang pabulaanan naman ang bintang ni Reyes na sangkot ka sa iligal na droga, voluntaryong sumailalim si Napoleon sa drug test. Ang resulta, negatibo sa kahit anong uri ng droga si Napoleon. Ayan, Reyes, basag na naman ang trip mong palusot. Humahanap na rin ako ng proteksyon ko sa sarili ko. Ang purpose ko niyan ay para matigil na si Romel B. Reyes. Kasi alagad ng batas siya, dapat siya siya nagpapasunod ng batas, di ba? Kaya ang sunod naming aksyon todo para kay Napoleon, ipagtanggol ang kanyang karapatan. Sinamahan namin siya sa Station 1 sa Loloma Police Station para matulungan siya sa pagsasampa ng kasong kriminal laban kay Reyes. Yung nilapit sa ating kaso ng complainant, papasok to sa kasong grave threat dahil sa ginawa niyang panunutok ng beses sa 3 beses. Nakapalood to sa Article 282 ng Revised Penal Code. Dumiretso rin kami sa tanggapan ng BJMP para magsampa ng kasong administratibo laban kay Reyes. Kung pagbabasehan po natin yung aming disciplinary machinery, BJMP Administrative Disciplinary Machinery, yung buong pangalan niya, ang ganong pong insidente o ganong gawain ay maaari natin i-classify na grave misconduct. At depende po sa ebidensya yon, kung sakaling may sapat na ebidensya at papatunayan na siya ay ginawa niya yung panunutok, ay maaari siyang maparusahan pinakamataas, dismissal from the service. Pwede po siyang matanggal sa servisyo. Dahil nabad trip si Hepe sa nakakapirwisyong trip ng kanyang tauhan, agad siyang nagpalabas ng kautusan. Binadisarma niya si Reyes at inalis sa pwesto. Direkta na lamang daw ito magre-report sa opisina ni Hepe. Para mapasagot sa lahat ng ibinibintang laban sa kanya, pinilit naming hagilapin si Reyes. Ngunit matinik din pala siya sa taguan. Ngayong tuluyan ng nabasag ng wanted and trip ng kapitbahay ni Napoleon, magiging kampante na siya sa kanyang bahay. At umaasang wala nang abusadong babasag sa tahimik niyang buhay. Maaari nyo rin i-email ang inyong sumbong sa wanted@tv5.com.ph. Para sa anumang reklamo ng pang-api at pang-abuso, maaari kayong tumawag sa Wanted Hotline o kaya't mag-text sa mga sumusunod na numero. Kada reklamo, aksyon todo. Saan man kayo magtago, walang kawala rito. Dahil ang abusado, mapangapi. Wanted!